Piolo, I have a question. Alam ko it can be overwhelming now, nangyayari na sunod-sunod yung promo and then we're having this premiere. But when you look left and when you look right, ano yung pumapasok sa isip mo? Such a big cast. You know, just to be part of this big cast, big ensemble. I was there. I was looking at everyone here. Parang sabi ko, napakaswerte naman na maging parte na isang napakalaking production. You know, it's just nice to be part of something so big, something so grand, and something so meaningful. So yun na, nakaka-humble ba? Nice. And Jay, yes. If I may share lang, grabe yung first 20 minutes na pinaiyak tayo ni Shaina, Tito Joel, and Kyla, no? Kinapitan mo agad yung drama. Tapos papasok yung plot naman nila, ano na, iiyak ka na, gagalit ka. May inis ka naman. Finally. Pangalawa, pinandala kang file. Pero pinanood sa widescreen, unbelievable performance by everyone. Alright. Okay, Kuya AJ, simulan na natin. Okay. Natin patagalin ang ating media conference. We have questions from our friends from the press. And we begin with MJ Marflori of TV5. Is MJ here? Ako na magtatanong ng question ni MJ. The question is for Direk Andoy. Direk, how did you discuss the process on how to execute the sensitive topics to be shown on camera, such as yung sa hazing ng mga fraternity? Paano yung naging discussion nyo on how to execute that on television? Discussion with the actors? With the actors, with the team, with the creatives? Okay. Nasulat na kasi. Okay. So nakasulat na siya. And bago nangyari yung una-una hindi ako kasi nag-shoot kong iisip. Kasi naman, yun yung nakalagay dito. Ikaw ang tanong eh. Oo, hindi naman ako nag-shoot doon. I-pass na natin ang mic. Kasi naman parang mag-pretend ako na ayas. Talinuhan ako. O ikaw. Wala, ako na sasagot. Direk Rao, ikaw na ang sumagot. Well, it's a representation, of course. Dapat ipakita. Siyempre, yung dinidiscuss ng show na to ay tungkol sa violence involving sa hazing. So, of course, dapat experience, makita, at siyempre maintindihan kung ano yung core na feelings ng isang neophyte. Actually, ramdaman naman yung Direk Lau eh. Nung parang napapaano kami, gano'n eh. Every time may hampas eh. So, yes. It was really necessary, no? It was really necessary. Oh yeah, oo naman. Oo naman. I have friends na undergo ng hazing. Oh. So nakita ko yung call a friend. Yes, nakita ko yung paano siya nag-change kasi gusto niya. I think the need of to belong sa isang group nandun parati sa isang tao. So, okay. So napaka-importante dito mapakita sa mga kabataan na yes, of course, importante na mabilong ka sa isang grupo. But sometimes, you have a family also. So, na siyempre, na magsusupport sa iyo. So, ito, dinidiscuss namin na pakita anong way na may way na mabilong ka na society. Siyempre, ang pinaka-importante dun is your family. Right. So, pinapakita lang talaga namin dito ngayon. And of course, dapat mapakita talaga yung essence ng yung initiation na pinagdaanan. Alright. Thank you, Direk Lau. Thank you also, Direk Andoy. Bumuelo ka kanina, no? Parang may konting buwelo pero hindi pala ikaw ang sasagot. Thank you, Direk Andoy. MJ's next question is for Piolo Pascual. Piolo, what about this project have you done now that you haven't explored yet as an actor? First of all, playing a corrupt politician is something I have not done before. So it's like walking on eggshells because ayaw mong masabihin na may pinapatamaan ka because at the end of the day, it's fictional. So we're trying to be careful, but at the same time, we really want to mirror society as if it's happening nowadays. So yun lang naman yun sa akin. At the end of the day, I'm just an artist, I'm a talent, and I want to be able to personify a certain character. Di saka ang fresh lang na ang bad ng character mo. Kasi sanay nga kami sa good boyfriend, anak,
tatay. Kasi nung sinabi sa akin ni Tito Deo na 100 episodes, nagbilang ako ng taping day. Sabi ko, let's go. Let's go. Ayun pala, ano. MJ, gusto kong kasi yung creators bago pa. Ayun na nga. Dito ba, kay Kuya Joel. Kasi dineclare na ni Joel MJ na this is his biggest teleserye na nasulat with his team. Joel, why is it? Well, sa dami ng cast, biggest. Noted ka naman sa ganyan, di ba? Kita nyo naman, ginastusan, di ba? Wow. Talaga, the story is big. Yung tinatouch na subject is big, inspired by, what's happening or experiences natin. And as you said, meron kang question. No, kay Joel kasi, ang gusto kong malaman, right from the very beginning ba talaga, big cast na to? Oo, ang vision. O nanganak along the way? Sa simula pa lang big. Fraternity, world ng fraternity, world ng politics, world ng masa, ng college. Ang dami-daming worlds na pinagsama-sama para mabuo tong kwentong to. So, hindi ko nga, na-overwhelm na ako, napanood ko sa sinehan. Kasi napanood lang namin sa small screen. I mean, sa preview, sabi ko nga, para siyang pelikula, hindi lang sa pagkaka-direct or pagkakalahat, pati yung hindi ko ma-explain yung feeling. I'm still overwhelmed, di ba? Minsan kasi pag nanonood ka ng teleserye, pag pinamanood sa sinihan, parang magnified ng sobra. Oo, ito, pang sinihan. Actually, MJ, if it's a Joel Mercado writing, talagang handsome. Isa sa, malinaw ang characterization ni Joel from day one ng mga characters niya. Talagang malakihan si Joel. Saka grabe yung binuo nyo dito, inisa-isa, defined lahat ng characters, di ba? Parang, matagal din, matagal pinagmitingan. At bawat isang tao na nakaupo dito ngayon, nag-present kami sa kanila. Yung character, diba? Wow, interesting. Thank you, Joel. Maraming salamat. Ang next na magtatanong is Alan Sancon, who's here. Alan! Okay, Alan. And helping me here sa floor, I see Aaron ng Corpcom. Ayan. Iwasan natin yung lahat questions for everybody, Alan. Thank you. So, first, before my question, I would like to congratulate yung Dreamscape kasi doing yung ganitong great mga story like yung mga commentary, mga social commentary, na kailangan ng mga taong maging aware sila. So, congratulations. Yung first question ko for Kyle. Tanong ko lang, Kyle, kumbaga, nakilala ka, sabi mo mga 12 years old pa lang, nasa Dreamscape ka na. And parang you are paired with the love team before. This time, this is your solo. Almost solo na ikaw yung talagang magtatayo ng isang teleserye. Gusto mo bang parang gano'n na mas makilala ka bilang solo artist na flexible that you can pair with anyone kesa sa love team na doon ka nagsimula? Thank you po sa tanong. Siguro po kasi hindi ko masabi na talagang ayoko ng love team, ayoko yung career path mapupunta po doon. Yun yung naging kasanayan ko naman po nung bata ako ever since I started. Pero para mabigay po sa akin ng Dreamscape yung ganito pong tiwala, talagang aangkinin ko po talaga. I'll do my best. I want to make sure na hindi sila nagkamali na piliin po ako para dito sa show na to. And my biggest goal is to just do what makes me happy. At this role has been something na talagang nagpapasaya po talaga sa akin. Actually, Alan, compressed 2 days lang yung napanood natin. Iba pa ang may plot, di ba? Ang haba-haba na tatakbo, yung individual plots nila talagang sasabog. So, inopen lang talaga ng plot ni Kyle, and then sunod-sunod na yan na may Piolo sa gitna. Alright. So, congratulations, Kyle. Yung second question ko for Piolo. Piolo, parang matagal-tagal ding hindi ka nakagawa ng teleserye, di ba? What made you decide to accept the role of being a politician here? Parang hindi ka ba nagdalawang isip na baka mag-mega yung dating sa'yo ng mga fans because parang you portrayed na parang different character naman compared sa napapanood nila before sa'yo? Siguro kay Alan, if I turned it down, it'd be my biggest regret in my life, after what happened to Tito. But, taking on this character, yun nga sinasabi ko nila, responsibilidad ng isang artista to do something na sa tingin nila, hindi pa napanood ng tao. And when this was offered, it wasn't about being a bad guy or baka mag-paint ng ibang picture sa tao, but it's all about redemption.
He's not all bad naman throughout. So, overarching yung journey na nagsimula siya dito. But of course, through the course of time, makikita mo yung pagbabago niya bilang tao, not just being a politician or a father. So yun talaga yung nagustuhan ko sa kanya na, wow, nung sinabi sa akin, baka maging presidente ka ng Pilipinas dito, sabi ko, Tito Dale, ako presidente yung bata-bata ko. Sabi niya, why not? Sabi ko, okay, if you believe, if you think I can do it. So that's when I realized, sabi ko, let's see. It's quite challenging, so why not do it? Thank you, Piolo. Congratulations, everyone. You did a great job dito. Thank you, Alan. Maraming salamat. MJ, baka gusto mo na lang itanong na lang sa lahat ng season yung same question. Para ang sarap, no? Actually, I want to start first with the young Go ahead. ones. Sige nga. Before I call it Jim P of Freebie Manila. Okay. Sa mga young ones, si Micaela saka si Aliana kasi, parang meron silang katrabahong mga seasoned artists na. Kamusta yung experience nyo doon? Micaela, ikaw is with Sir John Arcilla, right? Yes. Oh my God. Kamusta ka-eksena ang The John Arcilla? Well, actually, at first, kinakabahan ako because I know naman how good he is at acting. Pero I was happy because I got to learn a lot from him, from the amount of scenes we've done. And I've become more comfortable now working with him. Right. Aliana, ikaw, sino mga ka-eksena mo? Usually, ka-eksena ko po is my mom here in the show, Tita Aiko. And she actually played my mom na rin before when I did teleseries when I was younger. So it's like a little reunion. And what I like about being with our co-actors in general is that you learn a lot from them. And kahit sa group namin na sa age bracket namin or something, parang our group is very diverse and yung personalities namin iba-iba, but at the same time it complements everyone so well. Na we get to learn a lot, and of course from our veterans also we get to learn a lot na yung mga conversations na may substance talaga na right. Really. Pero MJ, bang child actress siya when she started? She was a child star. Kwento mo, may kwento, Aliana. Sino yung mga kabatchmate mo? Kabatch ko po. Love team ko dati si John. Yeah. Saan show? Ikaw lamang and Story of Us. A Story of Us, yeah. Wow! So, hindi bago sa kanya. Hindi bago, oo. Seasoned na rin kahit na paano. Pero diba? I was kind of worried po. Since I focused on my school talaga, I was kind of worried na when I got back baka medyo kalawang ng konti. Medyo rusty na or what. Right. But I guess that's the fun side about it. You don't have to... You have to continue to do repetition hanggang sa ma-master mo siya. Right. And it's getting out of your comfort zone. Lalo na it's a character role and I'm really grateful to have. Saka you're in good company. Yun ang maganda doon. Of course. Yeah. Thank you, Aliana. How about Maya and Daniela? Si Maya, ka-eksena mo madalas si Kyle. Right? Oh, how was that experience working with Kyle? Ganda naman nila, no? Masaya kasi Yes, Pagka-batch po kami, nilaunch kami ni Mr. M, Star Magic Circle. So, sobrang saya na. Star Magic Circle? Star Magic Circle. Star Circle or Star Magic? From Star Circle. Star Circle. So yun ang topic natin today. From Star Circle. Sorry po. Kasi nagturo ko sa Star Circle. Yes. Naging Star Magic. So Star Magic na now. Go ahead, Maya. Continue. Nakakatuwa lang dahil kami yung nilaunch natin ng Mr. M. Tapos ngayon magka-work na kami along with JC. And ayun nga, first time ko siyang naka-work. Hindi ako nahihirapan kay Kyle, sobrang open niya. And ang galing niyang makipag-build ng chemistry sa lahat ng katrabaho niya. Daniela, ikaw naman. Kabatch mo rin si Anthony Jennings, right? Yes, Anthony Jennings. Yeah, yung kabatch niya na yan. Daniela, ikaw. Ako po halos ka-eksena ko here. Si Maya, si Migs, and si Kyle po. Right. So, yeah. With Kyle kasi nakatrabaho ko na siya sa senior high. So, comfortable na ako with him. With Migs naman, super ang dali kong na-attach sa kanya. Like, parang ko na siya naging kapatid kasi off-cam, lagi din kami naghahalubilo. Tapos, ito si Maya. Halos lahat ng projects ko, kasama ko na rin siya. So, yeah, very comfortable. It feels like we're just playing. It doesn't feel like working with them. So, yeah, super fun. Alright, thank you, Daniela. Daniela. Nag-audition ka ba for the role? Kasi ito lahat nasa poster to eh. Lahat sila, di ba? Nasa poster din. Sino? Yeah. Daniela po, nasa poster. Lahat nga. Ano bang sinabi ko? Charot. Okay. Sige, Daniela, handpick yan, alam ko. Yeah. Wow! Nalaman
nalaman ko lang tong project na to actually kay Kyle. Medyo nadulas siya during senior high. I had no idea about this. Tapos, ayun, Kyle was like, uy, may project tayo together. And I was like, huh? Meron? And then yun, hindi niya sinabi. Tapos a month later. Hindi ko naman inamin buo. Hindi niya naman inamin buo. Pero, yeah, a month later, yung picture na magkakasama lahat with Sir Deo, yun na po yun na in-announce na, ayun po, we're having this Pamilya Sagrado. Kaka-proud ka lang, Daniel. We're so proud of you. Gone a long way, di ba? From yung beginnings ni Daniela, saka ni Maya din. At napapanood pa rin siya siyempre sa High Street. Yes! Diba? Naka-plat siya, nasa kanyang plat ngayon eh. Most watched in I Want TFC. Di ba? Thank you, Daniela.